What up mga solid subscribers? So ngayon manonood po tayo ulit ng mga updates po ng ating mahalima na syempre sisimulan to syempre kay Miss O, no? So ang tagal din natin walang vlog, no? So ayun nga, no? Yan. Ngayon pahinga natin ngayon. Sobrang grabe yun, as in may time na 2 days akong gising, walang tulog. May tulog siguro ako pero gising yung diwa. As in wala talagang tulog dahil sa sinarihan namin competition na, pero okay lang yun, walang problema. At least goods naman siya, goods run. So ito na, ayoko nang patagalin pa. Ang lahat ng video na papanoorin po natin ay kay Miss O po ito, no? So shoutout kay Miss O, subscribe kayo kay Miss O, no? Shoutout dyan. So ayun na, without further ado, let's all watch this. Style present sa big projects ni Pablo, Ken at Justin sa solo career nila. Si Style na ang masasabi nating a friend that we should pray to have in our lives. Siya yung tipong hindi ka lang patatawanin kundi ay susuportahan at tutulungan pa sa panahon ng pangangailangan. Yeah. The kind of friend that will never leave. Proven and tested na yan sa brotherhood nila sa SB19. No wonder he is called the Sunshine Boy. At heto pa, alam nyo bang sa malalaking projects sa solo career ni Pablo, Ken at Justin ay present si Style na hindi lang suporta ang ibinigay, kundi physical help. Yes, in Ken's Bulan, we all know that Style lent his voice for its intro vocals. Yeah, she's still in. In Justin's The Making of Bizarre Society, Style stood as his cameraman. Baba mo pa. I think okay na yan. Yes, direct ka. And now, in Pablo and Josue's Determinado music video, Style is revealed as the behind-the-scenes photographer. Iba ka talaga, Style, kaya you deserve all the love in the world. Oh, napaka-sweet. So yun guys, no, bihira kayo makita ng isang ganyang kagrupo, no. Usually, di ba, syempre pag solo project, ewan ko lang kung may ganito, pero usually pag solo project talaga yung isang member, talagang hayaan mo sila kasi project naman yun, ba't mo tutulungan pa sila, no? Pero si Stel po, hindi ganun si Stel, na talagang tinutulungan niya yung mga brothers niya sa mga bagay-bagay na tulad ng ganyan, no? Hindi niya hinahayaan na, alam mo yun, maramdaman nila mag-isa sila, even though solo project, kumbaga, tulong-tulong pa rin sila, no? Kumbaga yung brotherhood nila, no? Kasi ito yung maganda pag magkakaibigan talaga kayo, like, hindi kayo nabuo dahil sa, alam mo yun, dahil lang sa project or sa pagkanta or kung ano man, no? Nabuo kayo dahil magkakaibigan kayo solid talaga way back before, no? Bago pa kayo sumali dyan sa, ayan, bago pa sila naging SB19, magkakilala sila sa, ano, yung mga, sa mga K-pop covers, yun, magkakilala sila dyan, no? Yun, magkakaibigan talaga sila. And yun yung advantage po talaga pag magkakaibigan kayo, no? And ayun, ang mahirap kasi dyan, tulad nung sa iba, meron pong mga instances dyan, like, kunyari, parang pinagsama-sama lang kayo, na hindi kayo magkakilala, ganun, no? Parang ang hirap niya mabuild. Although na syempre, pag na-build nyo yan, like magkakaibigan talaga kayo, solid brotherhood nyo talaga is goods yun. Pero iba kasi ang kaso ng SB19, talagang bago pa man sila maging SB19, magkakilala talaga sila, no? Kaya sobrang gaan lang sa feeling na ganito yung nangyayari sa kanila. Sobrang sarap lang sa feeling. Darna Jane De Leon kinilig kay Ken sa Taytay Fiesta Parade 2024. Next naman. It was already revealed in an interview that Jane De Leon is in fact an SB19 fan and that her bias is Ken. Hey! Unang-una talagang nakuha yung attention ko, si Ken. Ewan ko, para siyang si Taekyung ng BTS for me. Pero lahat naman si Style. Style is funny, si Justin, si Pablo, lahat sila. I love them. And now, sa Taytay Fiesta Parade... Damn! Then, ilan taon na ba si Jane De Leon? Jane De Leon. Search natin, Ilan taon na siya? Check lang. 1998. So, she's 25 years old. Si Ken. Yan natin. Oh, 27, Pwede. Let's go. Parade 2024 kung saan kasama si Jane ay may isang fan na nag-abot sa kanya ng pictures ni Ken. Tingnan mabuti ang kanyang naging reaksyon. Tumigil yung float malayo sa pwesto namin. Kako baka yung kung kailan nasa tapat na dumiretso na yung andar kaya nalapitan ko na. Nagtaka pa siya kung ano raw yun. Pagkakita niya ng lakas niya, oh my god, cutie. Pagbalik sa pwesto namin, ganun siya din, nagtiway siya. Siya na Darna na iwan ko isang...
Iba kasi talaga ang charisma ni Ken. Aminin man natin na iba yung charisma ni Ken, yung dating niya na. And sa nakikita ko kasi kay Ken, ano siya eh. Kasi usually, ano eh, ewan ko lang ha. Ewan ko lang, may mga babae na talagang gusto yung gantong klase ng, even though na hindi man nakababae. Pero syempre sa mga nakakwento ng mga kaibigan kong babae, no, gusto nila sa isang, mostly, actually, out of 10, mga kunyari, out of 10, 8 na babae, gusto na sa isang lalaki, misteryoso, tapos tahimik, tapos, ano ba, like, malakas yung dating talaga as in, no? Tapos yung the rest nun is yung, mas gusto nila yung mga mabait, yung sobra, tapos iba yung gusto nila yung mga comedic, like yung mapalatawa, yung mga ganun, yung mga kalog, ganun, no? And pero mostly mga tinanong ko talaga ng mga babae, like yung mga kaibigan ko, yun yung mga tipo nila, which is ayun yung traits ni Ken, no? Ayun, para sa akin yung traits ni Ken, no? Kaya hindi na ako magtataka kung bakit may mga babae talaga na sobrang baliw na baliw kay Ken talaga as in, no? Kasi yung ganun, nagets ko kung bakit ganyan yung mga babae reaction nila pag nakikita nila si Ken. Iba eh. Kasi kung i-compare mo si Stell at saka si Ken, magkaiba po silang, magkaiba sila yung characteristic nila, no? So, si Stell is, energetic siya, sobrang masiyahin, tapos sobrang jolly niya, sobrang kalog. Ayun yung nakikita kong personality ni Ken, no? Pag nasa, behind the camera or kahit on camera siya, no? Ayun yung nakikita ko kay Stell, no? While kay Ken naman is, ganun siya, misteryoso, tahimik, tapos malakas yung dating, tapos dagdag pa yung mata niya, napakaganda ng mata talaga ni Ken as in, kahit ako gusto ko yung ganung klaseng mata, no? And ayun, doon niyo po talaga masabi na na kahit ano pang klase ng tao yan, magugustuhan siya ng basta meron kang mabuting puso talaga, no? Kasi doon sila nagkapareho ni Stell talaga, kasi yung mabuting puso, matulungin, at saka sobrang mahal na yung ginagawa nila, which is ito yung pagkanta at pagsayaw, no? Mahal na nila, no? And ayun, doon sila nagkapareho, no? And para sa akin, napakalakas na dating sa mga babae nun pag mahal mo isang bagay, no? Wag lang to the point na wala ka ng time sa babae, no? Tapos sobrang focus ka doon sa bagay na yun, no? Kaya ayun lang. Ito, sobrang natuwa lang ako kasi syempre nakapanood rin tayo ng update sa ating mga haliman host. Thank you so much, Miss O. And ayun, marami pa tayong papanoorin mga updates, ha. Babawi tayo, no? Ang tagal natin. Halos isang linggo ako walang uploads. Hindi pwede kay Point of Heads yun. Alam nyo naman si Point of Heads, no? Talagang grind siya pagdating sa mga videos, no? Grind ako pagdating sa mga videos. Talagang rak-rakan. Hindi pwedeng may tigil or what, no? So, ayun lang. Maraming salamat po sa inyo, mga aking mga solid supporters. Na let's go! So, ayun lang. Kung meron kasi mga kalagong down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point of Heads. So, this is Point of Heads signing out. Peace! Let's see.